Mga kameme, ngayong araw po ay paparating na po yung in order na sa Aguian Adventure sa magiging bagong kambing niya at kambing ko rin. So, antabayan po ninyo mga kameme. Po, F3 na kalahari red, kalahari yung nanay F pure breed yung tatay niya na Boer. Ito naman po ay F3 po, 10 months. They are currently 10 months old, mga Cobras. Galing ng San Enrique, ano? San Enrique. Ano nga farm gani? Personal lang ang mga Why man farm, pero duro man to ang mga breeding gid, no? Tupad-tupad ganito ga breed gani. Okay. May video. Okay, sige. Padalhin na namin sa farm doon para maano na. From here po ay travel namin siya doon sa farm. Wala po dito sa bahay. Itong dalawang Boer na ito. Ayan po. Saka yan, under treatment po itong isa kasi nga mayroon siyang injury sa left niya, pero ginagamit niya naman mang kot-kot. Okay pa naman yan. So ito po mga kabox, by and by papasakay natin sila sa multicab ng Kuya Bray para paakyat doon, para hindi na po sila masyadong ma-stress mga kagri. Pati itong ilaw na anong pinakain nila. Dere mangay binakar. Parating na kami dito sa farm ni Sir Agri. May kumukuha ng kawayan dito. Dere kaya pira mo sa buwag. Okay. Mo ko ni. Ipasok na po natin siya dito. Alam ko maninibago po siya dito. Bali dito natin siya muna ilalagay sa loob nitong fence na range natin para po medyo mapamilyar yung mapamilyar yung place po dito mga kameme. Hindi ko pa alam kung ano maging pangalan niya. At last po nakarating na dito. Pinasakay po natin ng multicab. Paakyat po dito sa bundok kasi na-stress na po sila napakalayo ng pinanggalingan nila. Pinarasakay lang sila sa tricycle na walang bubong, kaya naubos nila lahat ng init kanina siguro, kaya hinihinga sa ngayon, kulang pa sila sa kain. So yan po, magmamasid-masid lang muna yan, pero maya kunti bigyan na natin siya ng kumpay mga kameme. Ito po ay yung nanay niya ulit po ay isang kalahari yung nanay niya na F2, sabi doon sa binili namin, at ang kanyang tatay ay pure blood po na Boer, kaya sabi doon F3 po ito siya, series, F series, 7 to 8 months old po siya, pero palagay namin mga 10 na nga pero yun yung sabi kanina ng isang kasama namin, pwedeng umabot din siya ng 10 months na po talaga. Yan po, binili po natin sa halagang 9,500 mula po doon na San Enrique, Iloilo po mga langga. Sige, dugtungan natin mamaya ito kung paano maging kagaya niya mamayang hapon mga langga. Currently po ay unti-unti siyang kumikilala ng mga magiging kasama niya dito sa farm natin. Yan po, ikipagkilala siya kay Toyota Black and White at saka kay Kobe. Takot rin si Kobe sa kanya dahil sobrang laki. Ito kanina nag-try silang mag-umbagan, pero yan po kasi itong si Toyota Black and White ay may anak, mas malaki pa yata yung katawan niya kay Toyota yan po, medyo nangingilala siya ng mga magiging kasama niya dito sa loob ng farm. Yan po, hindi takot itong si Toyota, ito yung isa sa pinakamatapang dito, pero medyo takot siya kasi mas malaki pa ito kasi sa kanya mga kakambing. Ayan po, inahanap pa yung kasama niya kanina na back
nag-uumpisa ng kumain kasi nga gutom. Yan po. First 1 hour pa lang niya dito eh. First 1 hour pa lang niya dito. Ayan, may mga dating napier dito na tira-tira ni tawag doon, Toyota. Kasi sa kabila, sa labas eh, yung ibang mga kabit natin ng mga natives eh. Yan po, at least eh unti-unti niyang mapamiliarize yung mga kasamahan niya dito sa farm. Yun mga kameme. Yan, iiwanan ko yan muna dito. Noong time na po, hindi naman masyadong mainit. Maghahanap na lang yan mamaya ng area na hindi masyadong mainit para hindi siya naka-rest na po siya ng konti. Kaya umpisa na namang kakain yan. Mamaya eh maglalagay na lang tayo ng kumpay dun sa kanyang house. Talaga. Kaya pong naninibago itong ating alagang kalahari. Kaya po nagtambay po tayo dito ng kumpay para sa kanya mamaya. Kasi puro na lang anong ginagawa niya eh. Bantay ng bantay sa ibang kasama niya kasi naninibago po talaga siya. Kaya naglagay tayo din ng pagkain sa kanya, ipil-ipil, aratilis at daon ng saging at kung ano po mamaya yung pwedeng mailagdag natin dito para po ma-supplement yung kanyang kakainin kasi first time nang dumating dito. Baka nga sabi ko eh finifeeds pa yun dun sa pinanggalingan niya kasi nga F3 po siya. So yon, malamang bukas eh maghanap tayo ng napier doon sa kabila mga kameme. Yun mga kameme, welcome talaga dito itong ating bagong member of the family. Wala pa rin akong name hanggang ngayon. Lagay tayo ng kumpay dito pero yung kinain lang niya ay yung ipil-ipil. Yan po, saka konting dahon ng saging. Nakakain na rin siya ng konti kanina kaya hindi naman masyadong gutom yan kasi yung bush dito na kalyakay sa amin tawag, ginakain niya rin na mayaman rin sa protina. Yun po mga kameme, nagbigay tayo ng konting feeds sa kanya pero dahil luma yung feeds baka nanibago ay parang ayaw kumain ng marami, ayaw rin uminom kasi malamig rin yung panahon ngayon. Naglagay tayo ng asin sa painom nila. Pero medyo ano siya kasi puro pa siya tawag doon bantay. Kasi kakabago niya lang dito sa herd. Kaya nga yun, hindi pa niya na-meet lahat yan ditong mga kambing dito. Kasama na dito sa kabila itong si Kobe kumakain ng konting feeds yan kasi pinasama natin konti talagang inano niya kasi luma yan pero kinakain pa naman niya lumang feeds. Sana hindi magkasakit dyan. Ayan po. Ito namit niya yung mga ito dyan. Yung hindi pa nakakapasok dito si taba na Kati at saka yung si Jenny at mga anak niya. Yun mga kakambing. Binigyan ko siya ng tubig. Kahit yung iba ayaw na rin uminom kasi malamig yung panahon ngayon. Biglang nag-ambon-ambon ng kakaunti at saka compare natin yung kanyang katawan sa iba dito, talagang napakalayo po talaga, napaka laki ng kanyang katawan, doble nga dito, more than double nga more than double. Pero ito malapit na itong mga native yan, ito more than double yung katawan niya, 7 months to 10 months old, mga 30 kilos na po siya. Magiging dough na siya kung mag-hit po siya, hindi pa yata daw siya nag-hit. So yan, habang ginagawa natin na makaano siya dito sa tawag doon, yung masanay ba siya dito sa bagong mga kasama niya kasi bagong hiwalay po siya doon. Hindi na siya umiyak kasi alam niya marami siya kasama dito, compare ko kanina. Kaya po siya kanina binawasan natin yung kanyang mga kuko kasi mahaba, saka nakausli yung iba niyang kuko pero ayaw kung saan pahawak po. Hindi siya masyadong kumain ng maraming yung araw kasi nanibago talaga sa biyahe, napakahaba kasi ng biyahe na 3 hours siya tayong biyahe hanggang dito sa amin.
At saka, ayan, hindi naman siya gutom. So, dahil medyo malamig ang panahon, ayan po, maaga siyang umiga. So, yun mga kameme, mga kaagri, hindi ko pa talaga alam kung anong bibigay kong pangalan dito sa bagong dating nating na F3 na ito. For sure po tayo dyan kung doon lang po sa sinabi ng may-ari. Kasi si Sir Agrian Adventures po kasi yung deal nito kanina. Sabi niya talagang F3 po ito. Kasi yung nanay niya ay kalahari at ang tatay niya ay F2 yung nanay niya na kalahari. Pero yung nagsampa sa nanay niya na siya yung naging anak ay pure blood po na Boer. Yun yung sabi. Kaya nasa F3 series po siya. Sana ay makapaanak po tayo nito mula sa kanya. Galing rin dun sa isang Boer kanina na kasama niya papunta dito na F3 din. Para at least po magkaroon po tayo ng panibagong genetics ng kambing na medyo mataas po na lahi. Kaya ito sila ay ating subaybayan ng masinsinan kasi medyo maselan po yung ganitong klase ng mga lahi dahil sabi nila. We will see po, we will studying more about them. Hanggang dito na lang mga ka-agri, maraming salamat. This is your friend once again, Agritech Miss TV po. Bye bye na po. Pinakita po natin sa inyo yung bagong dating just today galing ng San Enrique, Iloilo. God bless us all. Welcome. Don't give up, never stop. He will help you.